Kapag gusto mo, may paraan at kapag tinuloy-tuloy mong pag-aaral, pwede kang matuto at pwede kang maging magaling. Gusto mo ba talagang maging successful sa buhay mo? Gaano mo ba talaga gustong makamit yung mga pangarap mo sa buhay? O kaya gaano mo talaga gustong matupad yung mga ipinangako mo sa pamilya mo, sa mga mahal mo? Lalo't lalo na, nandito ka na ngayon sa Red at nagnenegosyo. There are a lot of things that you have to do, that you have to change for you to become a very successful business person, no? Pero today is our Monday Huddle with Red. Gusto kong i-discuss sa inyo yung isang napaka-importanting bagay na lahat ng mga negosyante, lahat ng gustong magbago ang career, lahat ng may mga pangarap, dapat na gawin ito. No? Ano yung dapat mong gawin? No? Or dapat mong baguhin? Alam mo, partner, ang unang-una mong dapat gawin, baguhin mo yung iyong mindset. Ano ba yung mga mindset na dapat mo nang baguhin? Ito yung mga mindset na ipinasa sa'yo dati, mga narinig mo, mga na-practice mo before na hindi na dapat mo ginagawa ngayon o dapat unti-unti mo nang inaalis, binabago, para magbago na yung iyong paraan ng pagkilos, paraan ng pagnenegosyo. Ano ba itong mga mindset na to na hindi maganda, na dapat mo nang talikuran? Number one, ito yung mindset na bahala na. Basta gawin mo lang yung negosyo, tuloy-tuloy lang, puputok din yan. Hindi na ganun ngayon. Dapat kapag ikaw ay nagnenegosyo, dapat praktisado yan. Dapat yan naiintindihan mo, pinag-aaralan mo mabuti. No? Dapat inaaral mong mabuti. No? Hindi lang basta inaaral mo, dapat tinuturo mo rin sa mga tao mong pababa yung negosyo natin. Ano pa? Ito yung mga mindset na naniniwala sa mga signs. No? Yung mga naniniwala sa malas at swerte. Hindi na applicable yan sa panahon natin sa ngayon, sa negosyo natin, no? Dati-rati, kailangan mo pang humingi ng mga signs, no? Ng mga lucky charm para maging successful ka. Hindi na ho ganun, no? Sa negosyo ho natin, lalong-lalo na sa Red, no? Lalong-lalo, kahit anong negosyo, no? Dapat ginagawan mo ng paraan. Iniisip mo yung mga bagay-bagay. Pinag-aaralan mong mabuti. Ano pa yung mga mindset na hindi na applicable sa panahon natin sa ngayon? Halimbawa, yung mindset na hindi ko kasi linya yan hindi naman ako negosyante Sa pamilya namin, lahat kami empleyo. Wala namang kaming negosyante sa pamilya namin. Sa panahon natin sa ngayon, hindi na yan applicable. Bakit? Marami na ngayong mga social media na nagtuturo kung paano ka maging magaling na negosyante. Dito pa lang sa kumpanya natin, kahit na hindi ka negosyante, kahit na wala kang alam, basta iniisip mo lang o lagi mong iniisip na kapag gusto mo, may paraan at kapag tinuloy-tuloy mong pag-aaral, pwede kang matuto at pwede kang maging magaling. Halimbawa guys, during pandemic, di ba? Maraming nasira, maraming tumumbang negosyo, pero marami ring nag-boom, no? Yung mga dating walang alam sa online, talagang pinilit nilang matuto sa online. Why? Kailangan nilang mag-survive. And guess what? Yung mga nagpilit na matuto, no, hindi lang basta matuto nagpilit na gumaling. Guess what? Look at them now. They are now very successful. So, it depends on how you think, no? Sabi nga nila, what the mind can conceive, the body can achieve, no? So, kung kapag sinabi ng utak mo na kaya mo, no? Kaya mong gumaling, kaya mong matuto, susunod din ang katawan mo, and guess what? Talagang gagaling at gagaling ka. Sabi nga nila, no? If you're going to change the way you think, you can change the way you live, no? Ibig sabihin nun, kapag babaguhin mo yung takbo o paraan ng pag-iisip mo, pwede mo ring baguhin ang takbo ng buhay mo. Ganun ka-powerful ang mind natin. Ganun ka-powerful kapag binago mo yung paraan ng pag-iisip mo o ika nga yung mindset. Isa pang magandang mindset na dapat taglay-taglay mo, lalo na't nagnenegosyo ka, yung dapat lagi kang positibo. Yan. Sabi nga nila, you can never live a positive life if your mentality is very negative, is very toxic.
Actually guys, kapag negative yung thinking mo, lagi mo na lang iniisip may mali, lagi mo na lang iniisip may kulang, lagi mo na lang iniisip kasi kasalanan niya, no? Kapag laging negative, toxic ang pumapasok lagi sa utak mo. Parang computers yan, no? Kapag kung anong ini-input mo, mga data, mga negative, no? Ang output niyan, basura din, no? Okay, now that you realize na kailangan mo palang baguhin ang mindset mo, ibig sabihin, kailangan mo palang ibahin ngayon ang paraan ng pag-iisip mo. Paano mo magagawa yan? Hindi naman yan overnight na pagkatapos mong makinig ng video ko, bukas, positive ka na, bukas, magaling ka na, no? Proseso yan, no? Tandaan nyo, ladies and gentlemen, lahat ng bagay may proseso. So, paano yan? Number one, ang mindset mo na ngayon, hindi ka na ngayon nakikisama sa mga dati mong kaibigan na wala namang kabuluhan or wala namang dagdag para sa gusto mong mangyari sa buhay mo ngayon. Ibig sabihin, hindi naman sila nakaka-influence para makamit mo yung tagumpay o yung mga bagay na gusto mong marating. So, change your people, change your crowd, no? Dapat ang thinking mo ngayon, sumasama ka na ngayon sa mga tamang tao. Kaya kapag binago mo yung mindset mo, no? Ang daming benefits, ang daming positive na pwedeng mangyari sa'yo. Number one, mag-i-improve yung relationship mo sa mga tao mo, no? Sa team mo, magbabago yan. Kasi nagiging mas maliwanag yung pag-iisip mo, no? Mas positive ka, no? O, pangalawa, mas excited ka araw-araw, no? Hindi lang dahil sa wala kang kaaway, napapalago mo yung negosyo mo unti-unti. At alam mo, kapag binago mo yung mindset mo, yung mga dating problema na iniisip mo, yung mga dating problema na nakakapigil sa'yo, positibo mo itong tinatanggap, and that is the reason why mas nagiging excited ka kasi naisip mo, process lang pala to, no? Process lang to kasi pwede kang maging matagumpay for every challenge na pagtatagumpayan mo. Yan. Kaya, baguhin mo ang iyong mindset, no? Yung mga dati mong mindset na hindi na applicable sa panahon ng pagnenegosyo ngayon, wag na muna mong isipin yan, isang tabi mo na yan, and learn a lot of new things that can contribute to your new mindset on how to deal with your business and how to get your dreams. Yan. Kaya, baguhin mo ang mindset mo, kapatid. Baguhin mo yan, and I'm sure isa yan sa magpapasaya at magpapabilis sa pagkuha ng iyong mga pangarap. Again, this is Red Era. See you next time in our Monday Huddle with Red.